Love Serye TV. Deceitful Love with a Playboy. Tunghayan na po natin ang ikalabing-apat na bahagi. Well, I'm not lucky. A deep masculine voice vibrated through the luxurious lobby of the hotel. Look who's here! Ang pinakamagandang babae na nakilala ko kahapon. A woman named Reina. Ngumiti si Reina nang lapitan siya ni Mark. Sinuswerte siya. Hindi na siya maghihirap pa para hanapin ang lalaking to. You're lucky indeed. Kumusta ka na? Mukhang kagigising mo lang ah. Well, I had a wonderful night, he said as if trying to impress her. And please, just call me Mark. Majority of my acquaintances addresses me that, even my woman. Kumindat ito. Nagkibit balikat siya. Hambog talaga ito. Mark then. Mukhang nag-iisa ka. You should be disappointed kung kasama si Dre. Aniyang sadyang pinalambing ang tinig. Lumapad ang pagkakangiti nito. By the way, I haven't had breakfast yet. Pwede mo ba akong sabayan? Sorry Mark, but I only dropped by dahil hinahabol ko ang aking office mate. Pero hindi ko na siya naabutan. Nakaalis na sila ng boyfriend niya. Saan ka ba nagtatrabaho? Sa Monday pa ako papasok. Alam mo namang nag-honeymoon pa kami ni Dre. Mabilis na tugon niya na hindi na sinagot ang tanong nito. Nice meeting you, Mark. Uuwi na sana ako. Siguro naghihintay na sa akin yung asawa ko. Bumakas sa mukha nito ang disappointment. Mamaya ka na umuwi. Bago pa siya makaiwas ay hinawakan siya nito sa braso. Pinigil niya ang mapapiksi at sa halip ay ngumiti siya. Maaga pa naman, sabayan mo na ako mag-almusal. Sunod-sunod ang kanyang pag-iling. Sorry but I can't. She played hard to get. Goodbye, Mark. Tatawagan kita sa office. Anitong hindi pa rin binibitawan ng braso niya. Ngumiti siya. Ikaw ang bahala. Sa wakas, ibinitawan nito ang kanyang braso. Tumalikod siya. Kinakabahan na natutuwa siya. Sa tipo ng pag-uugali na mayroon ang Mark na yon, kahit hindi niya sabihin ang telephone number niya, malalaman din ito. Habang nagmamaneho pa uwi ay kumukulo ang kanyang dugo. Galit na galit siya. Kumakagat na ang kanyang patibong kay Mark. Matatahimik lamang siya sa oras na makaganti siya rito. Where have you been? Sinalubong siya na nagtatakan si Dre. Nag-ikot-ikot lang. Nakangiting tugon niya. Nakapag-almusal ka na ba? Pero halatang hindi ito kumbinsido sa kanyang rason. Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya. Ang sarap kasi ng tulog mo. Isasama ko rin sana si Louie pero natutulog pa. Umiling ito. Sabayan mo na ako mag-almusal. Nasabi na lamang nito at inakbayan siya. Sa komedor sila pumunta kung saan katulong ng kanyang mama, si Judy, sa paghahanda sa mesa. Ayun lang kita nakita ah. Nakangiting baling ni Dre sa dalagita. Bakit hindi ka pumupunta rito kahapon? Kasama ito ng kanyang mga magulang sa kasal nila Dre. Pero hindi natupad ang pangako ni Dre na makasama ito sa entourage ng kanilang kasal. May ginagawa ka ba sa inyo? Ngumiti si Judith. Sinasamahan ko kahapon si nanay sa may center. Binalingan siya ni Dre. Si Louie, natutulog pa ba? Natutulog pa siguro. Kibit balikat na tugon nito. Hayaan na natin siya. Kailangan niya ng pahinga. Naupo na sila. Si Papa, Ma. Nasa farm. Naupo na rin ang kanyang mama. Maagang umalis ang papa ninyo, pero dito siya manananghalian. Isasama niya kayo para mamasyal. Gusto mo dumiretso tayo sa rancho namin sa may kabanatuan? Tanong sa kanya ng asawa. Tumango siya. You won't believe it pero doon dinala ni Dean si Belen nung kidnapin niya ito. Pagkukwento nito. Are you kidding? Nanlaki ang kanyang mga mata. Kinidnap ni Dean si Belen? Oo. And mind you, doon napayuko ni Dean si Belen. Matapang kasi siya. Kung gusto mo naman, pumunta tayo sa aming bahay bakasyonan sa Batangas. Doon naman pinatira ni Don si Charles. Some other time na lang. By Monday, babalik na ako sa trabaho ko at magiging abala ka rin sa agency mo. Bago pa nakatagon si Dre, pumasok na roon si Louie. Bagong paligo na ito. Kaagad na pinaupo ito ng kanyang ina para makasabay nilang mag-almusal. Sinundo nga sila ng kanyang papa at dinala sa farm. Sumunod naman ang kanyang mama at si Judy para sa kanilang merienda. Kinagabihan, nag-night swimming sila. Nakasaya na rin si Reina sa magpinsan. Iyon ang huling gabi nila roon. 10:00 na ng gabi sila umahon.
Napapangiti siya. May idinulot na maganda ang pag-uwi nila roon. Wala na magiging problema sa pagsasama nila ni Dre. Higit sa lahat, nakaharap at nakilala niya na si Mark. Sa Forbes Park sila dumiretso. Sinalubong sila ng mag-asawang Dolor at Andrew. Kaagad na ibinalita sa kanila ng mga ito na dumating na ang pamilya ni Bernadette. Si Louie ang nagtanong, sila lang ang dumating, tito? Silang lahat. Sina Leon, May at Thor. Kumusta naman ang honeymoon ninyo sa Bataan? Tanong ng ina. Kina Reyna at Dre. Tinatanong pa ba yun? Natatawang baling ni Andrew sa may bahay nito. Kilala mo naman itong si Dre. Ito ang pinakamatinik nating anak. Sina Tita Mandy. Kailan sila darating? Naroon na sila sa living room nang magtanong si Dre. Pinuntahan naman ni Louie ang mga magulang nito sa kwarto ng mga ito. Sinundo ni na Dave at Barbie sina Jerry at Mark sa airport. Hindi nakarating ang Tito Mandy ninyo. Nasaan si Tita Bernadette at Tito Merc? Usisa uli ni Dre. Ang tinutukoy nito ay nag-iisang kapatid na babae ng ama nito, ang asawa ni Yon at mga pinsan. Umupo na sila sa sofa. Naroon sila sa tropical. Isang mag-asawa lang. Si Leon ay pumisan din kina Don at Char. Nandoon kasi si Emmy. Bumaba si Louie kasama ang mga magulang nito. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, may gwapong lalaking pababa ng hagdan. Naisip kaagad ni Ray na ito si Thor na sasama sa kanila. Halatang mas bata ito sa kanyang asawa at kay Louie. Over lunch, nakasalo nila ang magkapatid na Jerry at Marky. Pagkatapos ay isinama ng mag-asawang Dave at Barbie si Jerry at susunduin naman si Dale. Ano kaya kung ihatid na ninyo si Marky sa village? Suhestyon ni Andy. Nandoon naman sina Mel at si Gov. Matutuwa ang mga yon na makita itong si Marky. Idinaan nga nila ang lalaki kina Dale. Iyon din ang kauna-unahang pagkakataong nakatungtong si Reyna sa bahay ni Dale at ng asawa nitong si Melly. Kinalunisan, bumalik na si Reyna sa trabaho nito. Masayang sinulubong siya ng mga kasamahan niya. Maging ang may-ari ng kumpanya ay binigyan siya ng warm welcome. Hinarap naman siya ng mga ito sa maraming panunodyo hanggang sa pare-pareho na nilang ituon ang kanilang atensyon sa kani-kanilang trabaho. Bandang tanghali, tinawagan siya ni Dre. I miss you, sweetheart. Pahayag nito. Napangiti siya. Damang-dama niya ang pagmamahal nito. Nakakain ka na ba? It's almost 1 o'clock. Kakarating ko lang mula sa meeting. Actually, it's a luncheon meeting with my staff and selected talents. Hihintayin kita sa bahay mamaya ha. Natawa siya. Where else should I be? Tumawa rin ito. Baka kasi ako ang maunang umuwi mamaya. Siguradong gabi na ako makakauwi. Siguro before 9. Kung mauna ka, huwag mo na akong hintayin sa dinner. Mauna ka na kumain, okay? No, hihintayin kita. Sabay tayo magde-dinner. Ikaw ang bahala. Bye, love. Ingat ka sa pag-uwi. Bye. Pumunta siya sa banyo nang ibaba niya ang telepono. Inaasahan niya ang tawag ni Mark. Akala niya kanina ay ito na ang nasa kabilang linya. Bantang 2:00 nang pasukin siya ng sekretarya niya. May naghahanap po sa inyo, ma'am. A certain Mark, kaibigan niyo raw siya. Bigla siyang natigilan. Sorry pero wala akong kilalang taong may ganyang pangalan. Alam mo naman ang iyong gagawin. Yes, ma'am. Napailing siya. Bakit sumugo doon ang lalaki? Kung ganoon ay mabilis pala talaga ito. Gusto agad nitong maka-score. Mukhang balak nitong idagdag siya sa listahan ng mga babaeng pinaiyak at niloko nito. Akala nito ay maiisahan siya nito. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Inilapat niya ang tenga sa pinto at nakinig sa labas. She could hear the commotion outside. Lalong-lalo na ang namimilit na tinig ni Mark. Hihintayin ako ni Reyna. Magkaibigan kami. Pilit na paliwanag nito. Sorry sir pero hindi kayo kilala ni ma'am. Giit naman ang sekretarya niya. But, ano nangyayari dito? Tinig iyon ng isang lalaki. Naglakas loob siyang sumilip. At chief security iyon. Napangiti siya. In due time, kapag namilit pa si Mark, tiyak na mapipilitan si Mr. Ben na ipatapon sa labas ng gusali ang lalaki. Ano ba naman ang panama ni Mark sa malaking bulto ng kanilang chief security? Sana'y bugbugin ni Mr. Muhar ang lalaking yun. Narinig niya ang padarag na pag-alis ni Mark. Marahil ay napagtanto nitong walang panama ito sa dambuhalang kaharap.
Noon siya nagpasyang lumabas. Hindi ko kilala ang taong yon. Anunsyo niya sa lahat. Hindi kaya hold-upper ang taong yon o baka naman konektado sa sindikato. Mag-iingat kayo, ma'am. Baka nga miyembro ng kidnap for ransom gang ang tarantadong yon, na isatinig ni Mr. Muhar. Napailing na lamang siya. Bumalik siya sa kanyang opisina. Hindi na uminit pa ang kanyang pangupo nang tumunog ang telepono. Kaagad na sinagot niya iyon. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat niya na makilala ang tinig ng lalaking tumatawag. "What a scene you had for me." Nasa tono ni Mark ang galit. Halatang nainsulto ito sa nangyari. "Ginulat mo ako. Sorry about that, Mark." Napailing siya na parang nakikita iyon ng lalaki. "Hindi ka dapat pumunta rito. Baka machismis tayo." "Ayoko mangyari yon." Nilambingan niya ang tinig. "Kamusta ka na?" Itatanong pa ba yon? A surge of masculine pride was detected in his voice. "Reyna," biglang wika nito. "Kung hindi ako nagkakamali, sister mo si Divina, right?" Natigilan siya. Paano nalaman nito ang tungkol doon? "Don't tell me nakilala mo yung kapatid ko." Ano naman ang masama kung makisayaw siya sa tugtog nito? Well. Hindi mo rin pala natanggihan ang karisma ni Dre. Alam mo bang nagkaroon sila ng relasyon ni Divina? O naglihim sa iyo yung asawa mo? What? Sadyang nagpakita siya ng pagkagulat. Nagkaroon ng relasyon sina Divina at Dre? Nagkunwari siyang hindi niya alam yon. Huwag ka magbiro ng ganyan, Mark. Well, sweetheart, niloloko ka lamang ng asawa mo. Nasa tinig nito ang simpatya. Marami akong alam tungkol sa kanila, Reyna. Siguradong magugulat ka sa mga ibubunyag ko sa naging takbo ng relasyon nila. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Giit niya. Alam mo ba ang rason kung bakit nagpakamatay si Divina? Muli na naman siyang natigilan. Paano nito na lamang nagpakamatay ang kapatid niya? Ang pagkakaalam ng lahat na matay si Divina dahil sa nakamamatay na sakit. Isang terminal disease case. Alam mo? Pigil niya ang hininga. Kinabahan siya sa isiniwalat ni Mark. "Cellphone ang gamit ko ngayon, Reyna. Pwede naman siguro tayong magkita mamaya after office hour. Just name the place. Iyon na makakakilala sa atin." On impulse, binigay niya ang kanilang address. Doon ay libre sila sa mata ng mga tao. "Bahay namin yon. Doon mo ako hintayin." Tapos, "Sabihin mo sa akin ang iyong mga nalalaman." May makukuha siyang impormasyon sa taong to na inililihim sa kanya ni Dre. "Sige, hihintayin kita ron." Iyon lang at nawala na ito sa kabilang linya. Idinayal naman niya ang telepono nila. Binili na niya nakasagot na katiwala na pagdating doon ni Mark. At habang nagpapalipas ng oras, kinakabahan siya. Hindi siya mapakali sa inaasahang pangungumpisal ni Mark. Bago pa mag-alas 6 ay naroon na si Reyna. Pagpasok na sa gate ng kanyang kotse na makita niya ang puting sasakyan sa mismong tapat ng pinto. Kaagad na naisip niyang naroon na si Mark at kanina pa siya hinihintay. Abala sa pagbabasa ng magazine ng lalaki na mapasukan niya ito sa living room. Biglang tumayo ito nang makita siya. "Saan at paano kayo nagkakilala ni Dre?" Straight to the point kaagad ito. Titig na titig ito sa kanya. Hindi maitatagong humahanga ito sa kanya. "Nagkita lang kami sa isang restaurant. Kasama ko ang aking mga kaibigan. Hindi ko alam na ibinigay ng isang kaibigan ko kay Dre ang aking calling card. The rest is history." Ni hindi man lamang ba niya nabanggit sa iyo ang naging relasyon nila ni Divina? Umiling siya. "Bakit? Wala bang nababanggit sa iyo si Divina noong nabubuhay pa siya na naging nobyo niya si Dre?" Anitong halatang hindi makapaniwala. Secretive si Divina. Paglalahad nito. "Totoo ba ang alam mo ang rason kung bakit nagpakamatay si Divina?" Hindi niya ngayon matukoy kung sino ang dapat niyang kilingan at ang taong dapat niyang paghigantihan sa sinapit ng kanyang kapatid. Dahil nabuntis siya. Binuntis ni Dre. He really looks sympathetic. Ayaw panindigan ng asawa mo ang pagbubuntis ni Divina. Inutusan pa niya itong mag-abort because he was not ready to settle down yet. Tapos ay umuwi si Divina sa inyo. At nabalitaan naming patay na siya. Terminal illness daw pero alam kong hindi na kayanan ni Divina ang paghihirap ng damdamin niya. Kaya napilitan siyang kitlin ang sariling buhay. Natigilan siya. "At alam yun ni Dre?" Giit nito. "Naihinga sa akin ni Divina ang lahat ng problema niya bago siya bumalik sa Bataan. Wala na raw siyang planong bumalik sa Maynila, ever again." Yun ba ay pamamaalam ni Divina? Naikuyom niya ang mga kamay. Ang galit ay pilit na nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Niloko siya ni Dre. Ito pala ang nakabuntis sa kanyang kapatid. He fed her lies.
Mga kasinungalingang pinaniwalaan naman niya. Muling nagsalita si Mark. Kaya ganoon na lamang ang aking pagkagulat nang malaman kong kapatid ka ni Divina. O baka naman alam mo na ang lahat ng to. Plano mo lang paghigantihan si Dre. Dagdag nitong kumunot ang noo. Hindi niya na ito sinagot dahil malayo na ang nilalakbay ng kanyang isipan. Masamang masama na ang kanyang loob. Sino ngayon na nagsisinungaling? Sino ang dapat niyang paniwalaan? Gaano mo kakilala si Dre? Maya-maya ay tanong niya rito. He's like a brother to me. Masasabi kong iisa ang likaw ng aming mga bituka. Pareho kaming modelo. Pareho rin kaming babaero. Pero hindi ko gusto ang pagbabaliwala niya kay Divina. He's a rotten bastard. Not the marrying type. Pero nagulat ako nang malamang ikakasal siya. Labis-labis nga ang pagtataka ko dahil hindi man lamang niya ako kinumbida sa kasal ninyo. Gayong nung ang kasal ng kanyang mga kapatid ay kumbidado ako. Umiling na pahayag ni Mark. Nagtataka na rin siya. Gaano mo naman kakilala si Divina? Tanong uli niya rito. Magkakasama kami sa isang agency. Naging magkaibigan kami. Hindi mo siya niligawan? Gusto ko mang gawin yon, hindi maaari. Umiiling na pahayag nito. Babaero nga ako pero hindi ko ugali ang manulot ng nobya ng ibang tao. Lalong-lalo na ang girlfriend ng matalik kong kaibigan. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. May naramdaman siyang kirot sa dibdib. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Si Mark na isang estranghero o si Dre na asawa niya at ang lalaking minamahal niya. Hindi mo kilala ang lalaking pinakasalan mo, patuloy ni Mark. Hanggang kailan naman niya ililihim sa iyo ang bagay na yon, Reyna? Napailing siya. Hindi siya makapag-isip ng matino. Naguguluhan siya. Dapat ko bang paniwalaan ang pinagtapat mo sa akin, Mark? Look, dapat siguro hindi ko nalang ipinagtapat sa iyo ang mga nalalaman ko. Kaya lang sa natuklasan kong kapatid mo si Divina, sa tingin mo ba'y makakatulog ako? Nakokonsensya ako. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo maniwala. Siguro iniisip mong gusto ko lang sirain ang pagsasama ninyo. Tumayo na ito. Nasabi ko na ang lahat. Aalis na ako.